Bakit nga ba nagkaka-clamp fins yung mga danyo? At paano natin ito gagamutin? Paano natin maiwasan ang pagkakaroon ng ganitong kondisyon? Yung clamp fins po ay hindi po ito sakit, kundi isa lamang indikasyon na merong problema sa tubig or sa kalusugan ng ating mga isda. At dito sa video to ay aalamin natin kung ano nga ba at kung saan nga ba ito nanggaling at kung paano natin ito maiiwasan at kung paano natin ito gagamutin. Isa sa mga common na dahilan kung bakit namamatay yung ating mga danyo ay nang dahil sa clamp fins. Although di naman talaga siya sakit, kundi isa lamang itong indikasyon na maaaring merong problema sa tubig or sa kalusugan ng ating mga danyo. Pero kapag napabayaan po natin ng matagal, ay maaari po itong mag-cause ng serious na sakit gaya ng mga velvet or mga white spot. Kaya dapat pag nakita natin na merong clamp fins yung ating mga danyo or yung ating mga isda ay huwag po nating baliwalain at huwag po nating patagalin, i-treat po natin sila kaagad. Kaya ano-ano nga ba yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng clamp fins yung ating mga danyo? Una, poor water quality. Baka mabaho na yung tubig or baka madumi na yung tubig at kailangan na nating mag-water change. At meron po akong nabasa na article na kapag mataas daw yung ammonia level at ganun din yung acidity ay nagkakaroon ng clamp fins yung ating mga isda. Kaya kapag suspected nyo na madumi yung inyong tank ay mag-water change na po tayo kaagad para ma-prevent natin yung paglala ng kanilang mga clamp fins. Pangalawa, maaari ding magkaroon ng clamp fins yung ating mga danyo kapag pabago-bago yung klima at common kasi ito sa kapag tag-ulan. Kasi alam naman natin na kapag tag-ulan malamig yung tubig at alam naman natin kapag malamig yung tubig humihina yung immune system or immunity ng mga danyo. At kapag humina yung immune system nila, madali rin silang kapitan ng mga sakit. So, paano nga ba natin iti-treat yung ating mga danyo sa ganitong mga sitwasyon? Yung iba po naglalagay ng rock salt para merong depensa para sa mga parasite na nasa fish tank natin. At pwede po nating takpan yung ating fish tank para hindi po maulanan. At yung iba po kapag aquarium setup, naglalagay po sila ng mga heater para ma-normalize nila yung required na temperature na para sa mga danyo. At in addition nga pala guys sa water quality, kunin nyo po yung mga dahon na nahuhulog sa fish tank natin kasi hindi po lahat ng dahon ay beneficial sa ating mga isda. Merong mga dahon na madaling magpataas ng pH kaya possible po na maging cause yan ng pagkakaroon ng clamp fins sa mga danyo natin. And pangatlo, poor diet. Baka hindi na maganda yung pinapakain natin sa kanila, baka hindi na naubos at maging sanhi ito ng pagka-pollute ng ating tubig. Sa ganitong sitwasyon, pwede nating i-treat naman yung ating mga alaga ng mga quality na mga pakain gaya ng mga live foods or mga quality fish food para matulungang lumakas yung immunity or immune system ng ating mga isda. At yung huli, yung pang-apat ay baka meron ng mga sakit yung ating mga danyo gaya ng white spot or yung ick or di kaya ay yung napaka-common na velvet disease, yung parang merong nakadikit na kalawang sa katawan ng ating mga danyo. Kaya kapag napansin natin na meron ngang sakit yung ating mga danyo, agad natin silang ihiwalay para ma-isolate natin sila sa hospital tank. At ang ginagawa ko sa kanila is naglalagay ako ng rock salt or yung aquarium salt. Pero hindi po lahat ng mga isda ay natitreat ng rock salt. Merong mga isda na sensitibo sa rock salt or sa aquarium salt. At pagkatapos po nating silang ihiwalay ay mag water change na po tayo 100%.
para hindi na dumami yung mga external parasite na nasa tank natin, para bago na ulit, para pagbalik natin sa kanila ay malinis na yung ating fish tank. So hopefully meron kayong natutunan sa video natin ngayon, at sana mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel.